till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk from day to day with its shadow o'er me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find Good evening po. rest beyond. Yan, maulang gabi po sa inyong lahat. Bagamat maulan, patuloy po ang ating gawain. At nawa po ay maging stable pa din po ang ating internet connection. Welcome po sa ating Hope Meeting. Papuri po at pasasalamat sa ating Panginoon sa kanyang pag-iingat at paggabay sa atin sa buong maghapon. Siyang nagbibigay ng buhay at kalakasan sa bawat araw. Sa kagalakan po na magkakasama tayo upang umawit ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Mahamon at mapagpala din po tayo sa testimony ng isa nating kapatid kung paano naranasan niya ang habag at biyaya ng Panginoon. At higit po sa lahat, ang mapakinggan ang kapahayagan ng aral at mga katotohanan mula sa Biblia, ang salita ng Diyos. Maraming salamat din po sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa po ng link ng Hope Meeting sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, katrabaho, upang marami po ang maabot ng gawain ito. At bisitahin niyo din po ang ating FB group, ang C4 Hope Meetings, kung nais niyo po muling balikan at muling pakinggan ang ating mga natapos na gawain. At kung hindi pa po kayo kabilang sa ating group na ito, mag-join lang po kayo. Paalala po mamaya, pagkatapos po ng mensahe, ay meron po tayong breakout session. Ngayon naman po, tinatawag mo po ang ating Kelito para sa kanyang pagbati. Sa kabila po ng kapaguran, galing sa trabaho, mga hamon sa ating mga buhay, sa habag at biyaya ng Panginoon ay magkakasama po tayo ngayong gabi. Welcome po sa ating virtual Hope Meeting. Pagbati po mula sa C4 Missions Department. At nagpapasalamat din po tayo sa ating Diyos at sa ating mga tagapangunang elders, tech support, mga partner churches, sa ECC, Ambulong at maging dito sa C4. Sa iba't ibang kaparaanan na nakakasama sa ministeryong ito ng naghahatid ng tunay at tiyak na pag-asa mula sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ngayong gabi, hangad ko po na patuloy na makasumpong ng katatagan, kalakasan, kagalakan at malinaw na mensahe ng pag-asa ang bawat isa sa ating pagsama-sama ngayong gabi. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kielito. At yun po, pagbasa po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, talata 18 at 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating. Sa pagkakataon pong ito, nais ko pong ibahagi kung ano po ba ang Hope Meeting, bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain. Ang Hope po ay stands for Household, Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C4 Hope Meeting po ay naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad, maibahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon, at layunin po na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kaloob. Tayo pong sabay-sabay na umawit sa Panginoon, awitin po natin buong puso po.
Ako'y lalapit luluhod sa iyong trono. Ang pinakatatago ko ay hayag sa'yo. Walang nalilingi pagkat iyong nalalaman. Sa'yo lamang ibibigay ang aking buhay. Buong puso ko ika'y iibigin. Sa buhay ko manahan kang lubos. Ang lahat sa'kin ay iyong gamitin. Sa'yo lang maglilingkod ng buong puso. Ang katapatan mo sa'kin ay laging laan. Tulungan mo makita ka o mahawakan. Maging mo ang naharap at di man maunawaan. At nahandang sumunod anumang kalagayan. Buong puso ko ika'y iibigin. Sa buhay ko manahan kang lubos. Ang lahat sa'kin ay iyong gamitin. Sa'yo lang maglilingkod ng buong puso. Buong puso ko ika'y iibigin. Sa buhay ko manahan kang lubos. Ang lahat sa'kin ay iyong gamitin. Sa'yo lang maglilingkod ng buong puso. Sa'yo lang maglilingkod ng buong puso. Sa'yo lang maglilingkod ng buong puso. Amen. Ngayon naman po, pakinggan po natin ang patotoo ng isa nating kabataan sa C4, Reynan Picayo, at susunod po ito ng handog na awitin ni Kuya Lemuel. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Renan, kabilang sa Kristiyanong Komunidad ng C4. Kami po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanang may Diyos na manlilikha at may karapatan sa ating buhay, na siya ay Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa mga tao, at ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ito ay katotohanan at nakapagliligtas. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Bago ko pa makilala ang Panginoon, ang buhay ko ay walang tunay na direksyon. Ako ay namumuhay ayon sa sariling kagustuhan at umaasa lamang sa sarili kong lakas. Kapag may problema o pagsubok, ang karaniwang kong tugon ay matakot, magreklamo o umiwas. Hindi ko po alam noon na may mas dakilang plano ang Diyos para sa akin. Dumating ang panahon na ako'y tumaan sa mabigat na pagsubok, sa gitna ng pagkalito, takot at kabiguan. Doon ko nakita na hindi sapat ang sarili kong kakayahan. Sa biyaya ng Diyos, ginamit niya ang aking mga kapamilya upang ibahagi sa akin ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng Bible study, pagdalo sa worship services, at taimtim na pananalangin, unti-unting nabuksan ang aking puso. Doon ko lubos na naunawaan na kailangan ko ang kaligtasan ng tanging si Jesus lamang ang nakapagbibigay. Kinikilala ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Napagtanto ko na hindi sapat ang pagiging mabuti o reliyoso lamang. Kailangan kong magsisi at lumapit sa Kanya ng may tunay na pananampalataya.
Mula noon, nagbago ang takbo ng aking buhay. Sa tuwing may pagsubok, hindi na ako basta sumusuko. Natutunan ko magtiwala sa Diyos, magdasal, at manangat sa Kanyang mga pangako. Alam kong hindi nawawala ang pagsubok, pero ngayon, may kapayapaan akong nararamdaman dahil alam kong kasama ko ang Panginoon. Mas naging bukas din ang puso ko sa pasasalamat. Hindi na lang ako nagpapasalamat sa mga biyaya, kundi maging sa mga pagsubok. Sapagkat alam kong ginagamit ito ng Diyos upang hubugin ako. Araw-araw ay may dahilan upang magpasalamat sa Kanya. Natutunan ko ring pahalagaan ang pagsamba. Dati, ang linggo ay ordinaryong araw lamang para sa akin. Pero ngayon, ito ay espesyal. Ito ang araw na inilalaan upang purihin at sambahin ng Diyos kasama ng aking mga espiritual na kapamilya. Ang pagsamba ay naging kalakasan at inspirasyon ko sa buong linggo. At higit sa lahat, hindi ko kayang sarilinin ang kabutihan ng Panginoon. Kaya sa abot ng aking makakaya, sinisikap kong ibahagi ang salita ng Diyos sa iba. Sa simpleng pag-share ng salita ng Diyos sa aking mga kaibigan o sa simpleng pakikinig sa problema ng iba, alam kong may ginagawa ang Diyos sa kanila at sa akin. Dalangin ko po na gamitin ng Diyos ang aking patutuon na ito upang magbigay hamon at pagpapala sa inyo at sa lahat ng nakakapakinig. Mabuhay po tayo sa ilalim ng presensya ng Diyos. Napasasakop sa otoridad ng Diyos at pamumuhay tuwiran para sa kapurihan lamang ng Diyos. Soli Deo Gloria. Matagal na rin itong panahon, walang sagot sa aking mga tanong. Isip ko'y lito't gulong-gulong, di ko malaman kung paano. Di ko alam, di ko alam. Sa'kin mayroong isang nagmamahal. Tunay nga, di ko alam. Si Jesus pala'y pag-asa ng buhay. Ako ay may mga kaibigan, ligayang hanap sa kanila'y kulang. Kasiyahan ko ay paimbabaw, puso'y lungkot ang isinisigaw. Di ko alam, di ko alam. Sa'kin mayroong isang nagmamahal. Tunay nga, di ko alam. Si Jesus pala'y pag-asa ng buhay. Salamat at may Jesucristo,
pag-ibig niya'y tapat at totoo, katugunan sa mga hanap ko. Siya ang pag-asa ng buhay ko. Kaya't ngayon ako'y nagagalak. Sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay na aking alam, si Jesus ang pag-asa ng buhay. Si Jesus ang pag-asa ng buhay. Ng buhay. Amen. Tunay na si Jesus ang tunay na pag-asa ng ating buhay. And maraming salamat po sa iyong buhay na kapatid Reynan, na sa murang edad nandun ang naisin na sundin at purihin ng Panginoon. At maraming salamat din po sa ating kapatid Pia Lemuel sa iyong buhay sa paglilingkod sa pamagitan ng pag-awit. Handa po natin ating sarili, pakinggan po natin ang mabuting balita na ipapahayag na mensahe ng Diyos sa pamagitan po ng ating kapatid John Jeff Pacaya. Magandang gabi po sa bawat isa. Muli maraming salamat po, Kuya Reynan, sa pagbibigay patotoo kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Ganyan po sa Kuya Lemuel, maraming salamat po sa nakahahamong awitin. Bago po tayo magpasimula, inayalan ko pong bawat isa na kunin ang kanilang mga sipi ng Biblia at atin pong basahin ang ating pong teksto na bibigyan pansin ngayong gabi. Buksan po natin sa aklat ng Filipos, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 5. Philippians chapter 2 verses 1 to 5. Babasahin ko po sa Tagalog and then tsaka ko po bibigyan pansin yung salin niya sa Ingles. Filipos, Kabanatang 2, mga talatang 1 hanggang 5. Ang sabi po dito, ang halimbawa ni Kristo. Kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa, lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Sa kanya pong salin sa Ingles, Philippians chapter 2 verses 1 to 5. Therefore if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Tayo po'y dumulog sa pananalangin. Panginoon, sa iyo po lahat ng kapurihan, pasalamat pagsamba. Ama, muli kami po'y nagpapasalamat sapagkat naranasan ng bawat isa ang iyo pong pagkilos, pagsama sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa bawat pribilehiyo. Salamat, Panginoon, sa bawat pagpapala na mula sa iyo, sa kalakasan, Panginoon, maging sa mga pinansyal at material na kaloob. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang ito. Maraming salamat din po, Panginoon, sa oras nito na pinagkaloob niyo po sa amin
upang muli sama-samang makapag-aral ng iyong mga salita. Ang dalangin po namin sa amin pong gawain ito ay ang pagsama ng iyong banal na espiritu upang sa aming pag-aaral ay magkaroon po kami ng kaunawaan at ito pong mga ito ay mailapat din namin sa aming mga tunay na buhay. Tiyataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang bawat isa ngayong gabi na humaharap sa bawat pagsubok, sa iba't ibang mga pagsubok. Ikaw po nakababatid, nakatatalos ng buhay ng bawat isa sa amin. Ang aming pong dalangin, kalakasan mula sa iyo, kapanatagan, na sa kabila ng mga pagsubok na ito, Panginoon, ikaw po ay kasama ng bawat isa sa amin at kami dapat na mapanatag sapagkat ikaw ang Diyos na siyang tutulong sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Para po sa gabing ito, ang paksa po natin ay pinamagatan, Unity and Humility, a Call for Service. Focus po tayo sa dalawang values. Meron po tayong mga katangian na bibigyang pansin ngayong gabi. Nang sa ganun ay magkaroon po tayo ng tamang akto ng paglilingkod sa ating Diyos. Unity, pag sinabi pong unity, ito po ay pagkakaroon ng kaisahan. Humility, pagpapakumbaba. Nais po natin na maunawaan ang papel ng mga katangian ito nang sa ganun ay tayo po maging mga tapat na lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. So ayon po sa nasasaad sa aklat po ng Efeso, chapter 2, verse 8 to 10, For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Naunawaan po natin na tayo po ay mga ligtas na. At isa pong magandang balita na kapag ang isang tao ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay meron pong karapatan na maging anak ng Diyos. At opo, tayong mga sumampalataya ay mga anak na ng Diyos. Ganun pa man, sa kabila ng tayo po ay mga anak ng Diyos, meron din po tayong isa pang katatayuan na dapat tanggalin at tanggapin bilang isang sumampalataya sa Panginoong Diyos. At ito po ay ang kanyang pagiging lingkod. Kapag ka po napag-uusapan yung pagiging anak, masaya po tayo kasi we are privileged. Isang pagpapala ang maging kabahagi sa pamilya ng Diyos. Ngunit kapag ang usapin na ay paglilingkod, marami po sa atin ang tila ba umiiwas sa mga usapin nito sapagkat ang kakibat ng paglilingkod ay tungkulin. Ngayong gabi, nais po nating bigyang pansin ang mga bagay na ito. Sa mga sulat po ng mga apostol, kung tayo po ay nakatutunghay sa ating mga Biblia, nababasa po natin yung introduction ng bawat sulat ng mga apostol, madalas po nilang pinapasimulan sa pamamagitan ng papuri. Papuri, una ay syempre sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang siyang kumikilos sa iglesia. Ganun din naman ang papuri sa mismong iglesia ng kanilang sinusulatan. Ano po? Maliban po sa aklat ng Galatia, doon sa ibang mga aklat or sa ibang mga sulat ng ibang mga apostol, laging ganoon yun po yung kanilang mga pattern. Meron pong munang papuri sa simula at matapos yung papuri ay ang pagtutuwid o pangangaral. Ang pagpupuri pong ito o ang papuring ito ay acknowledgement, akto ng acknowledgement sa ginagawa ng banal na espiritu sa bawat iglesia. Alam po natin na ang isang individual, maging isang komunidad o isang iglesia, ay nasa ilalim ng proseso ng sanctification o pagpapabanal ng banal na espiritu. Opo, tayo ay naging banal na nung tayo sumampalataya, ngunit meron pang mga dapat na ayusin sa ating buhay, individually man o bilang isang komunidad. Kung kaya't sa mga sulat po ng mga apostol, nandun po lagi yung acknowledgement na ang banal na espiritu ay kumikilos sa iglesia. At naniniwala po tayo na sa bawat iglesia narito po ngayong gabi, kasama rin po natin ang banal na espiritu at tayo po ay patuloy na pinababanal. Sa kabilang banda, nabanggit ko nga po kanina, mukhang meron po tayong pagpupuri, ay nandun naman yung pagtutuwid at pangangaral ng mga apostol sa kanilang mga sulat. At ito pong pagtutuwid na ito, pangangaral na ito ay bahagi pa rin ng pagpapabanal na ginagawa ng banal na espiritu. Ngayong gabi, atin pong unawain ang
isa sa mga dapat na tanggapin ng isang mananampalataya na role o gampanin ay ang pagiging alagad ng ating Panginoon. Sabi po doon sa 2 Peter chapter 1 verse 10 to 11, "Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ." Tinatawag po tayo para mag-evaluate ng ating sarili. Kailangan daw po nating kumpirmahin ang ating pong pagkatawag, ang ating pong pagkapili. Ano po? Ang tanong ay paano? Paano po ba natin kino-confirm or paano po ba natin i-confirm yung ating calling and election? Well, simply, yun po sa pamamagitan ng pagtataya kung tayo po ba ay nagko-conform sa imahe ni Jesucristo. How could we confirm our calling and election? That is if we are getting conformed into the image of Christ. At ano po ba yung isa sa mga imahe ni Kristo? Ano yung isa sa mga katangian ni Kristo? Sabi po sa Mark chapter 10 verse 45, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many." Isa po ito sa mga katangian ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagkakaroon ng puso ng isang tagapaglingkod. Nais po ba nating tukuyin, tayain ang ating mga sarili kung tayo po ba yung mga talagang pinili ng ating Panginoon? Kailangan po nating sumailalim sa evaluasyon at tignan ng ating mga sarili kung tayo po ba ay naging katulad ni Kristo. Isang individual, isang tao na may puso ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ano po? So bilang ang isa sa mga gampanin natin sa harap ng Diyos ay ang kanyang pagiging lingkod, ano nga po ba yung mga dahilan kung bakit minsan ay tila ba ilag tayo sa paglilingkod? What hinders us to serve? Kung naunawaan po natin na tayo po ay tinawag para maglingkod, pero may mga pagkakataon na tayo po ay umiiwas sa paglilingkod, ano nga po ba kaya yung mga maaaring dahilan? Sa gabi nito po, hayaan po natin na tayo maituwid ng Banal na Espiritu. Sa kabila noon ay ma-acknowledge na siya po ay patuloy nagpapabanal sa atin. What hinders us to serve? Sa bagay pong ito, dapat po natin i-check una yung ating attitude. Ano po? Ano nga po ba yung mga maaaring pumipigil sa atin para sa paglilingkod? Maaaring hindi yung mismong gawain, kundi yung attitude natin sa paglilingkod. At ngayong gabi po, bigyan pansin po natin yung dalawang mga mahalagang katangian, attitude na dapat na itaglan ng isang Kristiyano upang maging isang epektibong tagapaglingkod. Una, dapat ang isang Kristiyano ay may puso para sa pagkakaisa ng iglesia o unity. Pangalawa, ay ang pusong merong pagpapakumbaba o humility. Napakahalaga po ng dalawang ito. Atin pong bigyan pansin ng bawat isa sa kanila gamit po yung verse or mula po doon sa verse na binasa po natin kanina mula po sa Aklat ng Filipos. Pero bago po tayo dumako sa verse 1 ng Aklat ng Filipos chapter 2, meron pong isang pahayag mula sa John chapter 17 verse 21 na nagpapakita kung bakit nga ba mahalaga na sa isang iglesia ay meron pong unity. Sabi po sa John chapter 17 verse 21, "That all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me." Ito po ay binanggit ng Panginoong Jesucristo habang sila po ay nandoon sa upper room bago po siya bakipin ng mga kawal na Romano. Ito po ay kasama doon sa panalangin ni Kristo para sa kanyang mga alagad. At ano po yung panalangin ng ating Panginoong Jesucristo? Ang magkaroon po ng kaisahan ang kanya pong mga alagad. Kung paanong si Kristo at ang Ama ay isa, dalangin din po ni Kristo na ang mga alagad at siya ay maging isa rin. Bakit? Upang itong isang ito ay maging patotoo sa sanlibutan na si Kristo ay sinugo ng Ama. So yun po palang kaisahan ay meron pong impact. Ano po? Pagdating sa patotoo patungkol kay Kristo. Kaya kung ang isang iglesia ay nagkakaisa, ito ay isang mabuting patotoo kay Kristo. Ang pagkakaroon ng kaisahan ng komunidad ay katugunan sa panalangin ni Kristo. Alam po natin na dito sa bahaging ito, chapter 17,
nananalangin ang Panginoong Kristo at anuman ang kanyang panalangin, ito po ay tutuparin ng Diyos Ama. Ngayon, kung ang isang iglesia ay hindi nagkakaroon ng kaisahan, ano po ang implikasyon nito? Sa kabilang banda, kung ang isang iglesia ay mayroong kaisahan, masasabi po natin na ito ay katugunan ng Diyos Ama sa panalangin na ito ni Kristo. Malinaw po sa konteksto na ang pinapanalangin dito ni Kristo ay ang kanyang mga alagad noong panahon na yon at maging sa mga darating pang panahon. Kasama po tayo doon. Kung kaya't ang pagiging isa ng isang iglesia ay isang patotoo patungkol kay Kristo. Sabi po sa verse 1, verse 1, tama, ng chapter 2 ng Philippians. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then naputol po doon. Ano po? So yun po ay fragment ng phrase doon sa unang bahagi ng chapter 2. So ano pong nais na ipakita niyan? Spirituality calls for unity. Paul is calling the Philippians to reflect on what they already have in Christ as the basis for their unity. Alam po natin na sa isang komunidad ay meron pong mga kaloob, mga espiritual na kaloob ang Diyos. At ilan po sa mga espiritual na kaloob na yon? Una, encouragement from being united with Christ, kaaliwan sapagkat sila ay kaisa ni Kristo. Meron po tayong pag-asa ng kaligtasan dahil po tayo ay kaisa ni Kristo. Comfort from His love, meron po tayong kapayapaan, meron po tayong kaaliwan sa pag-ibig ng Diyos. Sharing in the Spirit, ito po ay natanggap ng isang komunidad, ang pagsama ng banal na Espiritu. At ganoon din po ang compassion o pagmamalasakitan sa isa't isa. Ang mga ito po ay dapat taglay ng isang iglesia. At ngayon po si Pablo ay dinadala ang mga Philippians sa pag-reflect. Ito na kayo. Ito na yung mga bagay na tinanggap nyo mula sa Panginoon. At sa kadugtong po ng kanyang pahayag, verse 2, kung taglay na ng iglesia yon, then sabi po sa verse 2, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one of mind. Bakit po ba tinabanggit ni Apostol Pablo? Sapagkat sa konteksto po ng aklat ng Filipos, si Pablo po ay nakakulong sa mga panahong ito. Alam po natin yan. At sa Philippians din po, yung madaming pagkakataon na sinabi ni Pablo, rejoice. Ano po? Pero siya ay nakakulong. Bagamat sinasabi po niya, or bagamat nandun po yung kanyang exaltation at kanyang pag-encourage sa iglesia na mag-rejoice, syempre po dahil po siya nakakulong, meron din po siyang mga ilang alalahanin. Ano po? At isa po sa mga alalahanin na yun ay ang meron pong ilang miyembro sa iglesia ng Pilipos na tila ba sumasalungat sa mga aral na ibinahagi ni Pablo. Ito po isa sa mga naging alalahanin niya sa kulungan bagamat hindi ito naging overwhelming at hindi nakaapekto sa kanyang kaaliwan sa Diyos. Kung kaya naman dito sa bahagi pong ito, hinihikayat po niya ang iglesia ng Filipos na magkaroon ng kaisahan. They must be in one mind, same love, and in one spirit. Paul is calling for unity, not merely for uniformity. Ano po ibig sabihin nito? Pag sinabi po natin unity, ito po ay yung magkakasama kayo bagamat kayo magkakaiba. Ano po? At alam po natin na sa isang iglesia, bagamat iba't iba ang kaloob, ay naroon po yung kaisahan sa isang layunin, ang paglingkuran ng Panginoon ng may buong katapatan. Hindi po tumatawag si Pablo dito for uniformity. Pag sinabi pong uniformity, ito po ay mayroong isang particular na batas na kailangan mo sundin para masabing isa ka sa mga tunay na kaanib ng iglesia. Ang nais po ni Pablo ay unity, pagkakaisa. Tulad ng kung paanong ito ang nais ng Panginoong Kristo. Ina-acknowledge po natin na sa atin pong iglesia, meron po tayong individual differences. Ganun pa man, meron po tayong iisang Diyos at dapat magkaroon po tayo ng iisang layunin para sa Diyos na ito. Bago po tayo dumako dun sa verse 3, na kung saan bibigyan pansin naman po yung humility, bigyan pansin po natin ng isang bahagi ng sermon mula po kay Charles Spurgeon na nagpapaliwanag kung ano nga ba yung humility. Sabi po niya, humility is to make a right estimate of oneself
The higher a man is in grace, the lower he will be in his own esteem. Again po, humility is to make a right estimate of oneself. Pagtataya sa sarili. The higher a man is in grace, the lower he will be in his own esteem. Sa isang taong nakakaunawa kung gaanong siya ay pinagpala, kung paanong siya ay naligtas lamang dahil sa biyaya, ito ay magiging dahilan upang maging mababa, or upang maging mapagpakumbaba ang isang individual. Hindi po iniuutos na maging mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Hindi po ganun ang picture ng humility. Humility is calling for unselfishness. Ano po? Tinatawag tayo ng Panginoon as sa paglingkod sa pamamagitan ng humility. Isa po sa dulot ng kaunawaan sa habag ng Diyos ay ang pagpapakumbaba. Sabi po sa verse 3, do nothing out of self-ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Service is the sign of true humility. Sabi po sa ikalawang utos, kung natatandaan po natin, mahalin ang kapwa, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa ating mga sarili. Marami po sa atin bagamat nagsasabing anak ng Diyos, marami po sa atin bagamat nagsasabing lingkod ng Panginoon, ay tila hirap sa gawain ito. Ano po? Kaya mo bang ipagpaliban ang sariling kapakanan para sa kapakanan ng iba? Pagdating po sa oras natin, marami po sa atin ay willing na maglaan ng oras para sa Panginoon. Ganun pa man, kapag dumating na po yung mga kaabalahan na maaaring makaapekto sa kapakanan ng sarili, madali po natin ipagtabi o ipagsantabi ang gawain ng Panginoon. Isa po ito sa mga nakalulungkot na bagay. Ganun pa man, sa pamamagitan po ng kaunawaan sa ginawa ng Panginoong Kristo, wala pong anumang mga bagay ang pwedeng makahigit dito na siya magiging dahilan upang maisantabi ang kanya pong mga ministeryo. Marami po sa atin nagsasabing nagpapakumbaba, ngunit wala po sa puso ang paglilingkod. Service is the sign of true humility. Kung talaga pong sinasabi natin na tayo po ay meron pong pagpapakumbaba sa Diyos, dapat po tayong matagpuan sa paglilingkod sa Panginoon. At ito po ang pinakapangunahing layon ng tawag ng Panginoon. Ang tayo po ay matagpuan sa kanyang ministeryo sa pamamagitan ng paglilingkod. Verse 5, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Sabi po natin kanina, para pumataya natin kung tayo po ba talaga ay kabilang sa kawan ng Diyos, kung tayo po ba talaga ay kabilang sa mga pinili ng Diyos, kung talaga po bang tayo ligtas na. Kailangan po natin bigyang pansin, iasa sa ating mga sarili, tayo po ba ay naging katulad ni Kristo? Na kung saan, itong si Kristong ito ay siyang ating pinakamodelo ng kung ano nga ba ang pagpapakumbaba. After po ng verse 5, nais ko pong bigyang pansin po natin yung sunod na verse, yung verse 6. At pamilyar po tayo dito. Ito po yung ginawa ni Kristo para sa atin. Verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ang Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at mamuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon ang pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ng magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Muli po, tayo po ay tinatawag para po sa pagkakaisa at pagpapakumbaba. At ang mga ito po ay mga pangunahing katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa po tayo po ay matagpuan na nandito sa ganitong katayuan. Ang layunin ng isang komunidad ay ang maging tulad ni Kristo. Kung nauunawaan ng isang tao ang ginawa ni Kristo, nararapat po na ito ay magdulot sa kanya ng pagpapakumbaba at pagnanais na maglingkod. Ito po yung masaslamin natin dun po sa kwento sa Isaiah chapter 6 verse 8. Narinig ko ang tinig ng Panginoon nagsasabi,
Sino ang aking susuguin? Sino ang pupunta para sa akin? Sumagot ako, narito po ako. Ako na po ang inyong suguin. Here I am, send me. Ano po? Napakahalaga po ng pag-check natin ang ating attitude pagdating sa paglilingkod. Alam po natin na kapag magiging matagumpay ang isang output kung proper ang input. Maaaring hindi po tayo nakapaglilingkod sapagkat mali ang ating mga motibasyon, mali ang ating mga values. Ngayong gabi, nais po natin na bigyang diin ng bawat isa ay dapat na matunghayan sa paglilingkod. At ito po ay isa sa mga ebidensya ng kaligtasan na tinanggap natin sa Panginoong Kristo. Bilang aplikasyon, God is calling for unity and humility, and the fruit of these virtues is a heart ready to serve God and others. Maraming salamat po. Ano po? Pagpalain po sila ng Panginoon. Napapakumbaba, lumalapit sa iyo. Aking kinikilala, pagkukulang ko. Salamat, Panginoon, di niyo binibigay ang nararapat sa akin. Karapat-dapat kayo sambahin. Nagbabalik loob sa inyo, Panginoon. Nagbabalik loob sa pag-ibig niyo. Kayo ang buhay, kayo ay tunay. Nagbabalik loob ang puso ko. Nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo. Aking kinikilala, pagkukulang ko. Salamat, Panginoon, di niyo binibigay ang nararapat sa akin. Karapat-dapat kayo sambahin. Nagbabalik loob sa inyo, Panginoon. Nagbabalik loob sa pag-ibig niyo. Kayo ang buhay, kayo ay tunay. Nagbabalik loob, nagbabalik loob sa inyo, Panginoon. Nagbabalik loob sa pag-ibig niyo. Kayo ang buhay, kayo ay tunay. Nagbabalik loob.
Dahila ang puso ko. Panginoon, sa lahat ng kapurihan, pasalamat po samba. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga salita mo na nahayag ngayong gabi. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Maraming salamat po, Panginoon, sa muling paglagay sa aming mga kaisipan, maging sa aming mga puso ng kalagahan ng pagpapakumbaba at pagnanais ng kaisahan sa iglesia bilang paraan ng paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Ama. Dalangin po namin na mailapat po ng bawat isa sa amin ang mga ito sa aming mga kani-kaniyang komunidad, iglesia, at ikaw po ang siyang matanghal, laging maluwalhati, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Wala po kami ibang naising, layunin, kundi ang ikaw ay parangalan. Patuloy niyo po kaming pabanalin, Panginoon, sa pamamagitan ng araw-araw na pagtuturo at pagtutubid. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Puri po at pasalamat sa kapahayagan ng mga salita ng Panginoon sa gabi ito. Nawa tayo po ay nahawa. At ngayon naman po ang ating pasalamat. Kung nais po magpasalamat, pwede po kayo mag-unmute or mag-raise ng raise hand button po, no? Or mag-chat po sa ating chat box. Ano po. At nagpapasalamat po tayo sa mga kapatid po natin na nakasama natin dito sa ating Google Meet at ganun po sa mga kapatid po natin na tumutok sa ating FB Live. Yan, at paalala po muli, yan, may pagkakataon po tayo at maaga natapos. Meron po tayong breakout session. At wala na po, tayo po ay mag-picture taking. Open po tayo ng cam. Okay po, bilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po. See you po sa breakout sessions. Thank you po and God bless. Thank you po. Thank you. Naku.